Okay. Well, purihin ang Panginoon. Isa nga sa mga natutunan ko na hindi ko naririnig kahit kanino kasi nung araw ay ang dami nagsasabi na ang leader ng iglesia ay si ganito, si James, si John. Parang hindi ko nga narinig na si Peter eh. Pero nung nag-aral ako ng Christology at pinag-aralan ko yung Jesus and His Disciples, ay na-establish ko na talagang si Peter ang leader na iniwan ng Panginoon. So, ito ang nais ko i-share sa inyo ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong pananaw nyo, pero mamaya pwede kayong magtanong kung anong gusto nyo itanong tungkol sa leadership ng church. At meron tayong video yata na tungkol sa church, yung uh, ecclesiology. Marami ring video dyan, nasa 20 rin yata o mahigit. Hindi ko matandaan kung ilan ang video ng ecclesiology. Pero yun nga, isa sa mga natutunan ko ay yung tungkol sa kung sino ba talaga ang leader ng church. At nakita ko na si Pedro ang malinaw na leader ng iglesia sa Jerusalem. Dito sa John chapter 21, akala natin na nung puntahan ng Panginoon, actually ang nakalagay sa Biblia natin, tingnan ninyo, ang nakalagay ay Jesus reinstates Peter. Ano ibig sabihin yan? Hindi ko alam kung ano sa inyo yan, pero ang nakikita ko diyan ay parang ibinabalik si Pedro sa pananampalataya. Pero kung titingnan natin ito, mga kapatid, ay ito na yung pangatlo na pagpapakita ng Panginoon sa mga alagad. At sila ay nasumpungan doon sa dagat na nangingisda. At yan ay sa pamamagitan ng pangunguna ni Pedro. So, nung ang Panginoon ay nagpunta roon, ay sila ay nasa gitna ng pangingisda. Katulad nung tawagin si Pedro, wala siyang mahuli, wala silang nahuli. Nasa Luke chapter 5, tingnan ko kung makita natin mamaya yung katotohanan doon. May relate natin dito. At dito ay wala sila uling huli. Wala silang nahuli ulit. So, nung parang naaninagan nila na ito ang Panginoon, ay actually nagtanong ang Panginoon eh. Sabi niya sa kanila, mga anak, meron ba kayong huli? Sabi nila, wala. So sabi ng Panginoon sa kanila, ihulog ninyo sa kanan ng inyong lambat. At doon ay ginawa nila at doon sila nakahuli ng 153 na malalaking isda. Then doon ay maalala ni Pedro na hindi yon pwedeng gawin ng sino man dahil naranasan niya na ito sa Panginoon, ay alam niya na ang Panginoon yon. So mula roon siya ay lumangoy papunta sa pampang, iniwan ulit itong mga isdang ito katulad ng pag-iwan niya doon sa isdang nahuli niya nung unang naghimala ang Panginoon sa kanya. Pero actually hindi yun ang una. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Now, itong kaganapan dito, hindi talaga inilalagay ang apostol na ito sa kanyang kalalagayan na sumampalataya sa Panginoon because it was already the third time na ang Panginoon ay nagpakita sa kanila. Nangangahulugan ito, imposible na hindi pa naniwala si Pedro na siya ay muling nabuhay. Kaya yung mga tanong ng Panginoon is not to reinstate Peter, kundi para siya ay italaga na maging leader. Kaya yung tinatanong siya ng katanungan ito, yung 3 times mga kapatid, sabi ko nga, hindi yan yung para ipamukha kay Pedro ang kanyang ginawa na 3 beses siya itinatwa. Hindi ganoon ang Panginoon. He is a forgiving Lord. Like God is a forgiving God, and when He forgives,
ay kakalimutan niya. Yan ang New Covenant, tanda niyo yan. Na ang Diyos ay kinakalimutan niya ang ating mga kasalanan kapag tayo ay nanumbalik sa Kanya, na sa Hebrews chapter 8 yan. And I will remember their sins no more. So, meaning, mga kapatid, after that resurrection, ay God has to, or the Lord has to install a leader para sa kanyang iiwanan. Alam ng Panginoon na may mga alitan, may mga iringan ang mga apostol pagdating sa leadership. Ilang beses din na si Santiago at saka si Juan, dala-dala ang kanilang mga ang nanay, at sinabihan nga ng nanay ang Panginoon na maaari bang itong isa ay paupuin mo sa iyong kanan, itong isa ay paupuin mo sa iyong kaliwa. So ibig sabihin may rival sa leadership. Pero dito ang Panginoon ang kinausap niya ay si Pedro, na yung 3 beses na sinabi niya, doon natin makikita yung pagpili kay Pedro as a leader. Dahil sabi niya, feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. Ganon ang mga salita ng Panginoon doon sa 3 beses na tanong na, Peter, do you truly love me? Well, anyway, so diyan ay makikita natin na ipinasakop na ni Pedro ang kanyang damdamin, o kaya ibinigay niya na yung kanyang allegiance to become a leader. Kaya pagdating sa Acts chapter 1, ay makikita na natin yung leadership niya sa kanyang grupo. At ang maganda ay talagang nagpasakop na rin yung kanyang mga kasama, lalo na si John, si James, sa leadership ni Pedro. Kaya pag binasa nyo ang John chapter 1, chapter 2, chapter 3, ay si Peter na ang spokesperson. Siya na yung nagsasalita. Bagamat noon pa naman, gusto ko lang makita nyo yung katotohanan ito, mga kapatid, na ano ba ang mga naging basihan ng Panginoon para piliin si Pedro? Kung titingnan natin ay he is the flapping apostles. Ano ang ibig ko sabihin? Marami siyang parang flap yung naging problema. Katulad ng pagtatwa sa Panginoon ng 3 times, katulad ng pagtaga niya sa tenga ni Malchus, at nung sabihin niya sa Panginoon na hindi ka dapat mamatay, at nirebuke siya ng Panginoon ng lumayo ka sa akin, Satanas, hindi kaisipan ng Diyos ang iyong kaisipan. But anyway, mga kapatid, ang Panginoon ay actually kailangan niyang may iwanan. That's why He had to disciple His 12. Wala naman tayong makikita doon sa Old Testament na kailangan sila ay 12, unless of course na alam ng Panginoon. Marahil hindi natin nakikita, pero alam ng Panginoon yung halaga niyon. At makikita natin later on sa Revelation na yung 12 foundation ng Jerusalem ay nakalagay doon ang pangalan ng 12 apostol. That's why kailangan din palitan yung isa. Sino ba yung nanghudas sa kanya na pinalitan kay Matayas? Yan, kilala ba ninyo kung sino yung nanghudas? Well, ayun. Meaning, naunawaan ng Panginoon yung halaga ng 12. Marahil ay based sa 12 na leader ng Israel, yung mga lahi ni Jacob, na meron din silang pinapapilan doon sa New Jerusalem, ay tinatapatan yon ng 12 dito sa New Covenant. So, si Peter ang naging leader. Siya ang walang duda na leader ng iglesia. He was not the Pope. Gawa-gawa na lang ito ng Roman Catholic, but he is the leader. Sabi ko nga walang sinulat si Peter na libro sa mga Gospel, Matthew, Mark, Luke diyan, kundi nandun ang kanyang 2 sulat sa huli, ay naniniwala ako na isa siya sa consultant, lalo na ng
or consultant siya ng mga sumulat dito. Meaning, I know for sure na meron siya mga contribution diyan, lalo na sa sinulat ni Lucas. I believe na maalala ko nung nagkaroon ng problema sa Antioquia sa chapter 13 ng Book of Acts, ay kailangan pumunta ni Pablo sa Barnabas pa yata ang kasama niya doon sa Jerusalem to consult the apostles. Nandun ang leadership. Yan ay kasama sa hindi nangalat. Sabi ng Acts chapter 8, verse 1 and 2. Except the apostles, dahil sa persecution na ginamit si Apostol Pablo na Saulo pa nung una. Now, ito mga kapatid, sigurado tayo at huwag kayong magduda, si Pedro talaga ang leader ng iglesia. Siya ang in-install ng Panginoon at nag-submit sa kanya yung mga kasama niya. Pero kung titingnan natin na itong taong ito ay marami ring mga tinatawag ko nga flops, yung naging problema sa kanyang pagsunod sa Panginoon. He is a man na parang agresibo rin at medyo tuloy-tuloy din pagka nagsasalita, pero may mga bagay na dahilan ng Panginoon para iligay siya na leader. Yun ang isang bagay na tandaan natin sa Panginoon, na yung mga maliliit nating napagtatagumpayan na problema sa sawayin ko lang itong mga nasa likod ko. Mga binata ko. Okay. Yung mga problema natin, o kaya yung mga nakikita ng Panginoon sa atin na maliliit, akala natin baliwala. Pero ano ba ang basihan ng Panginoon para piliin si Apostol Pedro? Yun ang tanong ko. And one of those ay yung nasa Matthew chapter 16 nga, na nung magtanong ang Panginoon sa mga alagad, "Who do the people say I am?" ay walang sumagot kundi si Pedro. Sabi niya, o kaya ang sabi ng mga kasama niya, "They say you are Elijah. They say you are John the Baptist. They say you are one of the prophets. Jeremiah, one of the prophets." And then nung tanungin ng Panginoon ang mga alagad, sabi niya, "Who do the people say I am?" Kayo, sino ang sa palagay nyo, sino ako? At yun yung panahon na sumagot si Pedro. Hindi natin nakikita yung simpleng ito, mga kapatid, na nung sumagot si Pedro na sinabi niya, "Thou art the Christ, the Son of the living God," ay hindi ito simple. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, sa Matthew chapter 16 ito, ay, "Peter, this was not revealed to you by any man, but by my Father in heaven." Meaning, mga kapatid, it was a revelation na ibinigay ng Diyos kay Peter. At alam nyo, later on ay nare-realize ko lang na itong mga kapahayagang ito ay talagang ito yung mga keys of the kingdom. Mga susi sa karya ng Diyos na nagbubukas talaga sa kaisipan ng tao. And Paul has a lot of that. Marami si Pablo niyan ng mga kapahayagan mula sa Diyos na kung hindi siya bigyan ng karamdaman, yung thorn of the flesh na binabanggit sa 2 Corinthians, kung wala si Pablo noon, sabi ng Panginoon sa kanya, ay magkakaroon siya ng pagiging conceited. Magmamalaki siya. At marami sana akong gustong sabihin doon. Doon natin makikita na ang New Covenant ay pinapahintulutan diyan ng mga karamdaman. And they are for a purpose na para tayo ay hindi makapagmalaki at kilalanin natin ang biyaya ng Diyos sa atin. That is the purpose of yung mga infirmities na pinapahintulutan ng Diyos sa atin. So, ipinapakita ko lang sa inyo na yung maliit na bagay na yon na akala natin na ginawa ng Diyos sa buhay ni Pedro, giving that revelation knowledge to him about the Lord Jesus Christ, who is the Son of God,
Kasi kung alam nila na ito ang Mesias, pinaniwalaan nila ito, diyan yung makikita na kaya na nilang iwanan ang lahat ng bagay sa kanilang buhay. Tandaan niyo yon. When they believe that Jesus is the Messiah, they would be able to leave everything to follow Him. At yan ay ginawa nila. Yan ay ginawa nila. Alam nila na ito yung hinihintay ng matagal na kapanahunan, but they believe na siya nga ang Mesyas at kaya nilang iwanan ang lahat ng bagay sa kanilang buhay. Sad to say mga kapatid na iba na ang ah, pananaw natin kapag sinasabi nating Son of God, He is the Messiah, parang common na lang sa atin yan eh. Pero sa panahon ng mga apostol, pag sinabi nila yan, ibig sabihin, we are willing to die for you. Yan ang sinasabi nilang una, but without the grace of God, the presence of the Holy Spirit, alam ng Panginoon na hindi nila kaya yon, na hindi siya tatalikuran. Kaya nga sinabi niya, ipagkakaila mo ko ng 3 beses, lahat kayo tatalikuran ako. Why? Because they don't have the grace of God. That's the only way na makatayo sila. But anyway, balikan natin yung katotohanan na si Pedro ay may mga maliliit na bagay na akala natin walang kwenta pero napakalalaki pala. Isa sa mga matatandaan ko sa taong ito ay yung nakita nila ang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Malala niyo yan? And sabi niya, it's a ghost. Multo, multo. And then sabi ng Panginoon, ako ito. Sabi ni Pedro, kung ikaw nga yan, Panginoon, pariyanin mo ako. Halika, sabi ng Panginoon. At si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero hindi nagtagal, siya ay lumubog sapagkat sabi nga ng nasa Biblia ay nakita niya ang hangin. I mean, marahil yung alon sa pamamagitan ng tubig. Pero ang punto natin doon na walang ibang alagad na may ganoong kalaking pananampalataya na kaya niyang sabihin sa Panginoon, pariyanin mo ako. Kaya niyo ba? Kaya ba natin kaya na lumakad sa ibabaw ng tubig kahit sabihin sa atin ng Panginoon? Katulad tayo nung 11 na kasama ni Pedro na hindi makalabas sa bangka. At marami sana akong gustong sabihin doon. Pero makikita natin na ito yung mga akala natin ay simple lang. Pero ito ay mga tumatak sa kaisipan ng Panginoong Jesucristo at ako'y naniniwala na maging ang Ama ay ang chosen talaga to become a leader ay si Pedro. I think meron pa akong simple na maalala, hindi ko maalala ngayon na kaganapan tungkol kay Pedro kung bakit siya talaga ang pinili ng Panginoon na sa leader of the church na kanyang iniwanan. Pero alam niyo itong taong ito, mga kapatid, ang kwento ng buhay nito, he is a man so concerned about himself. I mean, mga kapatid, alam niyo ba na yung naganap sa Lucas Kabanata 5 na nangingisda sila at hiniram ng Panginoon ang kanilang bangka nung sila'y naglilinis na ng madaling araw at hiniram ng Panginoon yung kanyang bangka para makapangaral, ay yun ay pangatlong beses na pakikipagtagpo ng Panginoon sa kanila. I think, mga kapatid, one is sa chapter 1 ng John, second is sa chapter 4 ng Matthew, and then ang third ay dito sa Luke chapter 5, na dyan na nag-decide si Pedro na sumunod sa Panginoon. Napapansin niyo ba itong itinuturo ko sa inyo? Na ito ay paatras from leadership going backward to doon sa mga pangyayari. Ipinapakita ko sa inyo, mga kapatid, na may mga kadahilanan ang Panginoon kung bakit tayo ipopromote bandang huli.
Mabagal nga lang. Remember that. Ang promotion sa Panginoon talagang mabagal. Tayo ay talagang tinitest, pinipino niya sa ating buhay. Now, going back to that, sinasabi ko na 3 times nang nakapatagpo ng Panginoon si Pedro. Alam niyo ang problema ni Pedro? Kasi sa chapter 4 ng Matthew, ang daming nakita nito na himala. Pero palagay ko ang unang-una ay yung sa John chapter 1 na pinuntahan ng Panginoon ito, malamang kasama siya sa mga nandoon nang sabihin ni John the Beloved o John the Baptist, "Look, the Lamb of God who takes away the poverty of the world." Wala nagre-react ka. Hindi, sabi niya, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sin pala ang inaalis ng kordero, ano? Hindi pala poverty, hindi sickness. Anyway, kalimutan niya yan. Ginigising ko lang kayo. That was the first time na nakatagpo siya ng Panginoon. The second time ay malamang doon sa chapter 4 and chapter 5. Pero si Pedro ay hindi pa sumusunod sa Panginoon. After those miracles, after those powerful revelations about the Lamb of God, hindi sumusunod si Pedro. Umaalis siya pagkatapos, tumatalilis siya. Yun ang nakikita ko kay Pedro. And kan time na dumating na dito sa Luke chapter 5, na pagkatapos na magdamag na ng isda, walang huli, ay dumating ang Panginoon doon. Sabi niya, "Pedro, maaari bang mahiram ang iyong bangka?" Bakit yun ang pinili niya? Bakit yun ang pinili niya? Yung taong ito, 3 beses o 2 beses sa Biblia, parang iniwan ng Panginoon. Ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Bakit yung bangka ni Pedro ang pinili niya? And after preaching, mga kapatid, alam natin na sinabi ng Panginoon, "Okay, pumalaot kayo at ihagis ang inyong lambat." At doon siya nakaranas. And from there, ay nung nahuli nila yung mga isdang yon at puntahan ng Panginoon, ano yung sinabi niya? Sabi ni Pedro, "Lord, away from me. I am a sinner." Una, nakikita ko na dahilan na si Pedro ay ayaw pa talaga sumunod sa Panginoon. Problema niya, hindi ako papasa sa taong ito. Yun ang nakikita ko. Kaya nung lumapit ang Panginoon sa pagkakataong yan ay, "Lord, away from me, I am a sinner." Alam naman ng Panginoon na wala tayong magagawa sa kasalanan At siya lang ang tanging solusyon. So, bakit mo po problemahin yan? Ang problema ng tao, kasalanan, pero wala naman tayong solusyon. Alam ng Panginoon yun. Kaya sabi niya, ang maganda doon, when we admit na talagang hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, the more na nakikita natin ang ating mga kasalanan at hindi natin ito itinatago sa Kanya, ay the more na lumalapit naman ang Panginoon. So, that time, mga kapatid, dyan pa lang sumunod si Pedro. Na alam natin na iniwan niya yung huling yon, malaking huling yon, at siya ay sumunod na sa Panginoon. Ganyan ang history ng leader na ito. Marami pa. Itong si Pedro ay talagang marami ring kontribusyon sa ministry ng Panginoon. Maraming bagsak kung titingnan natin, pero sa Panginoon ay ang mahalaga, nagpapatuloy tayo at tayo ay tumitingin sa Kanyang magagawa sa ating buhay. Lalo na ngayon na iniwan tayo ng Panginoon, hindi parang ulila, kundi ipinagkaloob sa atin ang Kanyang banal na Espiritu na siyang naging tulong ng Panginoon nung siya ay nandirito sa lupa sa Kanyang pagmiministeryo. So, Peter is the leader of the church. Pabaliktad lang yung aking pagpapakita sa inyo kung paano siya naging leader sa iglesia sa Jerusalem. Hanggang diyan na lang po. Magandang gabi. At salamat po sa ating fellowship ngayong gabi.